Ngayong umaga sa Pinoy MD, problema mo rin ba ang pera? Hinay-hinay dahil ang matinding stress dulot ng problema sa pera, posibleng makasama sa kalusugan na pwedeng maging dahilan daw ng maagang pagkamatay? Abangan! Isang matandang lalaki na wala ng malay at sumuka ng dugo habang nasa loob ng isang pampasaherong bus. Ang buong kwento mamaya. Magpapa-facial ka ba kung ang gagamitin sa iyong muka, sarili mong dugo? Ano ang vampire facial at ligtas nga ba ito? Tay, kaya yan, Tay, ha? Sa video na ito nakuha sa loob ng isang bus, maririnig ang mga pasahero na nagkakagulo. Siya dito sa loob ng bus, kasalukuyan po kami ngayong biglang inatake si tatay. Isang matandang lalaki kasi ang bigla na lamang nawala ng malay at sumuka ng dugo. Ang dahilan daw kung bakit nawala ng malay ang lalaki ay ang mainit na panahon na naging sanhi para ito'y ma-heat stroke. Ang buong kwento, mamaya na. Samantala, narito po muna ang ating resident dermatologist na si Dr. Jean para sagutin ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala po ninyo sa aming FB page. Kaya, i-welcome na natin si Dr. Jean. Good morning, Doc! Good morning, Colleen, of course. Good morning po sa lahat ng nanonood ng Pinoy MD. First question, Doktora. Bakit daw kaya may tila white spots o white flakes sa kanyang kuko sa paa? Tanong yan ni Glennis A. Glennis, nakita ko yung kuko ng iyong paa. Ay nakita natin na meron itong mga tinatawag na pitting and may mga ridges and namumuti. These are very common signs of an eczema. These are very common in patients with eczema and it is also common in patients with psoriasis. Yun nga lang, kadagdagan sa psoriasis, minsan yung mga nails na yon ay umaalsa. So, dapat masuri natin ano ba yung kondisyon ng iyong balat. Doon natin malalaman talaga ang full diagnosis. Kung ito ba'y meron ka bang skin lesions pertaining to eczema or psoriasis, or hindi rin natin masabi, baka ito'y simpleng trauma lang, trauma doon sa kuko. So, ang pinaka-importante talaga is you go to a dermatologist, board certified, para talagang masuri ng husto kung ano ba yung condition mo niyan sa kuko. Sa kabi-kabilang produktong nauuso para sa balat, madalas pare-pareho ang pangakong dala. Clear skin. Pero ang skincare procedure daw na ito, naiiba. Ang gamit kasi nito, sarili mong dugo. Ligtas ba ito? Abangan mamaya. Ang 32 anyos na si Mary Ann, shy type daw pagdating sa face reveal. Paano ba naman ang kanyang mukha? Halos tinadtad na ng mga tigyawat na ayaw magpaawat. Napansin ko po na may paunti-unti na pong tumutubo sa gilid ng pisngi ko po na paunti-unting tagyawat at pimples po. Hanggang nung una po, nag-self-medicate lang po ako. Bumibili lang po ako ng mga over-the-counter na mga pamahid hanggang sa napansin ko po na hindi na po talaga siya nag-i-improve. Pero hindi lang daw ang balat niya ang apektado, kundi pati na rin ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Umabot po sa punto na hindi na po talaga ako lumalabas, to the point po na inaaya po ako ng mga kaibigan ko. Kami po ay gumala or lumabas. Ako na po talaga yung humihindi po dahil hindi din po ako sanay na nakikita po na marami po akong tagyawat sa mukha. Kaya naman para matakpan ang kanyang mga galit na tigyawat, make-up ang kanyang naging matalik na kaibigan. Bumibili po ako ng mga concealer at saka ang nangyari pa nga po, kumakapal po yung mga foundation na nilalagay ko po sa mukha ko para lang po ma-hide yung mga marks po at saka yung mga active na pimples. Nagsusuot pa rin po ako ng face mask. Hinala ni Mary Ann ang lifestyle niya ang dahilan ng kanyang breakout. Bukod din po sa stress dahil din po sa trabaho at saka yung pagpupuyat din po. Siguro malaking factor din po yung hindi po pagkain ng tama. Sumubok si Mary Ann ng iba't ibang produkto, pero wala raw umepekto. Hanggang sa nakakita si Mary Ann ng posibleng solusyon sa kanyang pimples. Ang PRP o platelet-rich plasma o mas kilala bilang vampire facial. Nag-research po ako sa internet kung para saan po ba ito, yung vampire facial, at saka kung ano po yung maitutulong niya sa skin po natin.
Ito na nga ba ang solusyon sa kanyang mga tagyawat? Abangan yan mamaya. Ayon sa ating dermatologist na si Dr. Jean Marquez, ang vampire facial o PRP ay isang non-surgical method na ginagamit para sa mga problema sa balat gaya ng acne scars at eczema. Ang gamit, ang mismong dugo ng pasyente. Ang platelet-rich plasma, actually, these are rich in growth factors, no? So, ang growth factors helps in the healing of the skin. Kung kaya't even after surgery, they put the PRP on the operated area para mas mabilis maghilom. So, it helps in repair and, of course, healing of the skin. Ano yan, Dok? Well, dugo ko to. Isa ang clinic ni Dr. K. Rebolledo sa gumagawa ng vampire facial gamit ang platelet-rich plasma. Ginagawa ko siya para sa mga patients na may melasma or pecas or yung pangingitim dito sa cheeks, which is very common sa ating mga Filipinos kasi madalas tayong maarawan, no? Another very common na ginagawa ko is for acne scars dahil sa mga pinaglumaang acne. Pwede rin siyang i-inject directly sa scalp para sa mga nakaka-experience ng hair fall or hair loss. Vampire facial ang naisip ni Mary Ann na subukan sa pag-asang ito na ang solusyon sa kanyang mga tagyawat. Sa paraan ng vampire facial, unang kukuhanan ng 5 mg sa dugo ang pasyente. Yung dugo na yon, ilalagay natin sa centrifuge, papaikutin natin. That's around 30 to 40 minutes. Sa centrifuge, inihihiwalay ang platelet-rich plasma mula sa whole blood. Kasabay nito, papahiran na rin ng pampamanhid ang mukha ng pasyente. Nag-a-apply ako ng very thin layer ng tinatawag nating chemical peel. Then, naantayin natin na mag-frost. Masakit? Hindi. Naglalagay tayo ng ice para comfortable si patient. At the same time, yung cooling system also protects the skin. Matapos ipahid ni Doc K ang chemical peel sa mukha ni Mary Ann, sunod niyang ilalagay ang nakuhang platelet-rich plasma gamit ang microneedling device. Pag minicroneedle ko, like what I'm gonna do now, mas papasok yan syempre. Kasi gumagawa tayo ng maliliit na hole sa skin ni Ma'am Ann. Ang isang session ng vampire facial tumatagal ng 1 oras at nagkakahalaga ng 5,000 pesos kada session. Para siguradong ligtas, fresh din daw dapat ang gagamiting dugo ng pasyente. Na-advise ko for my patients, 1 session every month, 3 to 5 sessions. Usually, nakakakita na sila ng magandang improvement. Walang edad man na pinipili ang vampire facial, hindi raw lahat ay pupwedeng sumailalim dito. Mga pregnant, okay, para lang sure na sure. Yung mga may sakit sa dugo, so usually hindi na namin ina-advise, no, kasi yung dugo nila, kumbaga, pag nilagay pa natin sa sarili nila, no, baka magkaroon pa ng reaksyon. Hindi rin daw po pwedeng gumamit ng dugo ng ibang tao. Meron tayong mga infection na nakukuha sa dugo. For example, HIV, hepatitis, no? So pag gumamit ka ng blood ng ibang tao and hindi mo alam na meron pala siyang sakit sa dugo, no? Pwedeng mailipat yung sakit sa'yo. Samantala, makalipas ang 4 na session sa loob ng 1 taon, ang mukha ni Mary Ann na matigyawat, clear skin at shave na ngayon. Yung self-esteem ko po, tumaas po talaga. Unlike before po na yung ang dami ko pa pong pimples, sobrang ganda po ng mga naririnig ko na pong feedbacks, especially po doon sa mga kaibigan ko na yung mga lagi akong nakita po talaga nila yung improvements na minsan nga po may nagsasabi na nanggaling ka ba talaga sa maraming tagyawat? Ang paalala ni Doc Jean, siguraduhin na nasa eksperto lamang lumapit kapag sasailalim ng vampire facial. Pwede kasing ang ginamit dito ay kumbaga tinatawag na derma rollers. Pwedeng mga recycled lang, no? Hindi bago. Kasi itong mga to should be disposable, no? You have to make sure that these are being done by a legitimate dermatologist. Sa dami nga naman ng mga produktong nangangako na magandang epekto, laging siguraduhing lumapit lamang sa totoo at mga eksperto.
para ang balat na iyong inaalagaan hindi malagay sa madugong kahihinatnan. Second question, Dr. Jean. Ano daw ba, mula naman kay Wawi Morato, ang mainam na pantanggal ng balahibo sa binti at pati na rin ang kanyang bigote? Wowie, no, may mga tinatawag na laser hair removal, no, yung mga diode lasers na mga yan, no. This can effectively remove the hairs permanently, no. So hindi 100% mawawala, but may possibly mga 10% na may iwan, pero parang mga balahibong pusa na lang, no. So yun ang importante. You go to a dermatologist and you inquire about laser hair removal. Sa CCTV footage na ito, abalang nag-aayos ng mga paninda ang online seller na si Yezalyn. Maya-maya pa, umupo siya at saka bumwelong bubuhatin ang gabundok na bulto ng mga damit. Pero, sabi ko siya 10/10. As in, sobrang sakit niya talaga. ano ang nangyari kay Yezalyn? Abangan ang mga detalye mamaya. Online selling ang kabuhayan ng mag-live-in partner na sina Yezalyn at Mark. Hands-on ang dalawa pagdating sa kanilang small clothing business. New arrival po tayo ng ating polo. May kanya-kanya rin silang toka para mapadali ang trabaho. Si Yezalyn ang taga-benta online, habang si Mark in charge sa inventory ng kanilang ibinibentang damit. Isang araw, nakuhanan ng CCTV ang aksidenteng nangyari kay Yezalyn. Kakatapos lang namin mag-live. Tapos may dumating kaming stocks. Yung partner ko, nag-inventory siya sa loob ng live selling area namin. Ako naman dito is naglilinis. Habang naglilinis ako, gusto ko dalhin yung mga na-live or na-mine na ng mga customer namin sa isang place kung saan kinabukasan pwede na siya matupi. Bubuhati na sana niya ang mga damit nang biglang Pagkabuhat ko, first attempt ko, hindi ko na kaya. Pagka second buhat ko, dun na siya, parang nahiwala yung lower part ko dun sa bandang taas. Dun siya sobrang sumakit. napaupo at mangiyak-iyak na si Yezalyn sa sobrang sakit ng kanyang likod. Sa pain siguro, masasabi ko siya 10/10. As in, sobrang sakit niya talaga na parang feeling mo hindi ka na makatayo. Parang akala ko may pumutok or parang nabali na bone sa likod ko. Dito na siya humingi ng tulong kay Mark. Una po, akala ko po nagbibiro lang po siya. Yung unang reaction ko po, hindi pa po convinced na masakit talaga eh. Hanggang sa nakita ko po yung mukha niya, parang namimilipit na po. Doon na po ako na-alarma na buhatin po siya. Nilagyan ni Mark ng hot compress ang likod ni Yezalyn. Nangyari yun alauna, so wala kami ng tulong. Tulog ng mga kapitbahay, so kami-kami lang. Ganun lang yung nangyari sa amin, na tiniis ko lang. Gumaan naman daw ang pakiramdam ni Yezalyn pagkatapos magpahilot ng likod. Pero makalipas ang 3 araw, bumalik ang sakit sa likod ni Yezalyn. After ko mag-live selling siguro ng mga 2 hours, nag-squat lang ako. Pagkatayo ko, kung ano yung pain na naramdaman ko nung first, ganun ulit siya. That time, ako na lang mag-isa kasi yung partner ko wala. Dahil bumalik ang sakit ng likod, minabuti ni Yezalyn na magpakonsulta na sa mga espesyalista. Pa-check up na kami sa ortho namin. 2 x-ray yung ginawa dito ko sa pelvic tsaka yung sa may likod. Ang magandang balita, Walang crack ng bones, parang may naipit lang daw talaga na ugat na siya yung nagkukos ng pain sa likod ko. Naresitahan ako ng pain reliever, tsaka isa pa yung para sa nerves, tsaka isang topical na cream na para din sa pain na ipapahid sa likod ko 3 times a day. ayon sa isang orthopedic and spine surgeon na si Doc Miguel Lumawig,
Tinatawag na annular o disc tear ang nangyari kay Yezalyn. Ito yung isang spinal condition kung saan nagkakaroon ng punit sa disc annulus ng isang spine. Kadalasan yung ganong pananakit, na malimit namin makita yon sa emergency room. Ang kadalasan yon pinagmumulan punit sa disc o yung shock absorber ng likod natin. Nakukuha yan sa biglaang yuko, biglaang pihit ng likod, at pagbubuhat ng mabigat. No? Definitely, masakit talaga siya pag nangyari. Ang tawag namin dito, functional unit ng spine. No? So ito yung dalawang buto na sa pagitan niya may disc na yan ang shock absorber na binabanggit natin kanina. Yan, kapag yumuyuko tayo at pumipihit ang likod, gumagalaw siya. No? Ngayon, sa mga pagkakataon na sobrang pihit, sobrang baluktot ng likod, minsan napupunit siya. Maaaring lumuwa yung laman, no? Pag lumuwa yung laman, nandito yung ugat natin. Pag umipit sa ugat yon, pwedeng pagmulan ng hindi lang ng pananakit ng likod, kundi ng pananakit pati ng binti. Ayon kay Doc Miguel, sa kaso ni Yezalyn, kusa naman daw mawawala ang sakit kapag may sapat ng pahinga ang likod. Sa loob ng 3-4 na araw, kusang nag-i-improve. May pag-iingat pa rin kailangan gawin, at least sa loob ng 2 linggo, para hindi siya maulit. Ibig sabihin nun, yung pagyuyuko, pagpipihit ng likod, at pagbubuhat ng mabigat, medyo kailangan pang alalay o iiwasan muna. Siguro maganda lang magpatingin sa espesyalista. Ang mga ganitong sintomas, kung hindi maaagapan, pwede maging sanhi ng herniated o slip disc. Ito ang kondisyon kung saan napupunit o nawawala sa tamang pwesto ang disc sa ating gulugod. Kaya para maiwasang lumala, huwag ipagsawalang bahala. Teka, Doc Miguel, may home remedy ba para sa mga ganitong klaseng aksidente? Yung paghilot o yung pagmasahe ng mabigat, hindi natin ire-rekomenda sa ganong pagkakataon kasi minsan lalong sumasama o lalong sumasakit yung likod. Yung pahid naman ng oil, wala naman tayong problema kung gusto nilang magsubok ng magpahid ng langis, magpahid ng kahit yung mga gamot na pampaimpis ng maga, no? Pwede naman, kaso may risk rin sa, of course, yung pangangati, yung pamumula ng balat. Yung hot compress, it's very soothing, ibig sabihin nakakatulong sa pananakit. Maaari namang gawin yon sa unang parte ng pananakit, magandang lagyan ng yelo muna, cold compress muna. Siguro pagkaraan ng 24 hanggang 48 hours, pwedeng gumamit na ng warm compress. Pero ayon kay Doc Miguel, prevention is better than cure. May iwasan daw ang ganitong problema kung tama ang ating postura. So, ang tamang pagbubuhat, kailangan ibaluktot yung tuhod at wag masyadong ibaluktot yung likod pag magbubuhat. Pagka kinukuha yung gamit, diretso pa rin yung likod, no? Squat talaga. So, ibabaluktot ito. Ayan! Ganyan ang tamang pagbubuhat, no? Samantala, back to live selling na ulit ngayon si Yezalyn. Lesson learned na raw sa kanya ang not once but twice na aksidente nangyari sa kanya. Dapat meron kang time para sa sarili mo to exercise, proper na pagbuhat, dapat alam natin yun. Natutunan ko, maging easy lang sa buhay, hindi lang work ng work. Dapat pagpahinga na, pahinga mo na yung katawan mo. Pagkaraan naman ng 9 na buwan, hindi na raw siya nakaramdam pa ng pananakit ng likod. At ang magandang balita, ayon sa kanyang doktor, hindi na raw niya kailangan pang sumailalim sa physical therapy. Kaya si Yezalyn, tuloy-tuloy na sa kanyang online negosyo. Mga kapuso, huwag mind ng mind sa mabibigat na trabaho para hindi ma-sold out ang ating lakas. Hinay-hinay sa pagbubuhat ng mabigat at tandaan, tamang postura lang dapat. Samantala, back to our Facebook question, Dr. Jean, ano raw kaya ang posibleng home remedy sa balakubak? Marami tayong nakikita mga home remedies sa balakubak, no? Makikita mo yan sa social media. But of course, paano nga ba yung totoong paggamot ng balakubak, no? Sometimes ang balakubak is normal, no? Kung halimbawa masyadong nade-dry ang ating scalp, no? Or may mga nagagamit tayo mga shampoos that can be too drying and irritating,
then we can have balakubak, no? Or pwede rin naman itong balakubak na to is because of a yeast infection, no? So yan yung mga tinatawag na seborrheic dermatitis, especially kung may pamumula yung scalp. So ginagamot hindi lang yung balakubak but also the redness, no? Or yung seborrheic dermatitis. So paano natin ginagamot? Well, may mga anti-dandruff shampoos, no, that can be used, no, pero hindi everyday. Commonly, yan ang nagiging problema. Everyday ang paggamit ng anti-dandruff shampoos. Kung kaya't lalong nagda-dry ang scalp, hindi tuluyang nag-i-improve yung balakubak. You only use anti-dandruff shampoos mga 2 to 3 times a week and ina-alternate natin yan with a regular shampoo, no? And then meron tayong mga anti-yeast medications na pwedeng ipahid sa iyong scalp, no? So parang mga antifungals din yon, no? Naniniwala ka ba na money makes the world go round? Pero paano kung kulang ka sa pera? Halos sa loob ng 1 taon, wala akong naiabot sa kanila. Naupa sa bahay. Hindi talaga kaya. Marami sa atin problemado sa araw-araw na gastusin. Pero hinay-hinay sa stress mga kapuso dahil ayon sa isang pag-aaral, ang sobrang konsumisyon sa pera nakamamatay? Totoo nga ba to? Alamin mula sa eksperto. Numero 1 sakit ng ulo raw ng 50 anyos na si Jean ang kakulangan sa pera. Nang pumanaw raw kasi ang mister niya noong 2020, naging tila pasan niya raw ang daigdig. Ang hirap magbuhay ng 4 na anak. Siyempre po, nangungupahan ka ng bahay. Buti naman yung pinsan ko, pag wala kaming pambayad, hindi naman ako pipilit. Kasi hindi talaga kaya. Doble kayod daw si Jane para sa kanyang 4 na anak. Namamasukan siya bilang kasambahay tuwing umaga at nagtitinda naman ng palamig at halo-halo sa hapon. Kumikita raw siya ng kabuang 6,000 pesos kada buwan, pero hindi naman daw ito sapat para sa mga gastusin ng pamilya. Kulang yung kinikita ko sa halo-halo at palamig dyan, kaya nag-extra ako ng kasambahay para kahit papaano makakatulong sa pagbuhay ko sa aking mga anak. Tapos may utang ka na rin na binabayaran, may hinuhulugan ka. Tapos dyan mo kukunin lahat. So, walang mangyayari. Napakahirap. Kahit nga raw pambayad sa upa, si Jean walang-wala. Nalaking tulong na kinukot ko. Nakasama ko yung mga anak ko. Pero sa bahay talaga yun, hindi talaga ako nakakapagbigay. Hindi kaya eh. Dahil sa problemang pinansyal, literal daw na naha-high blood si Jean. Ang blood pressure niya kasi umaabot ng 140/110. Stress ka kasi sir, normally talagang tataas yung BP mo tapos ngayon sobrang init pa. Mayroon pa akong binili dyan na Lodipine, yung ano lang po, yung generic lang siya. Mainom ako niyan bago ako pumunta ng tindahan. Pag sobrang taas ng BP ko at ramdam ko na parang masasabog yung ugat ko sa ulo ko, stress kasi. Possible yon kasi nag-i-increase yung anxiety niya. No? Pag nag-i-increase ang anxiety niya, tumataas din yung blood pressure niya. Ayon sa pag-aaral ng British researchers ng University College London, ang labis na pag-iisip at pag-aalala sa pera posibleng mauwi sa anxiety, depression, hypertension o high blood pressure o di kaya ay maagang pagkamatay. At ang nakikitang ugat nito, ang stress sa pera. Madalas ang kakulangan sa pera ay malaking stress sa maraming tao dahil hindi nila nakikita o naibibigay ang sapat na pangangailangan ng pamilya. Pagkain, no, pambayad ng mga utang, tubig at kung ano-ano pa, nagiging cause no, ng stress sa taong ito. Payo ng behavior specialist na si Dr. Raul Ganya, ang unang dapat gawin, i-manage ang stress at anxiety. At kung budget ang sanhi nito, makatutulong daw ang paglilista ng mga gastusin. Magkano ang sweldo ko, magpa-prioritize ka ng gastos ng pamilya. No? At dito, malalaman mo may extra pa ba ako o wala na. Makakatulong din daw lumapit sa mga eksperto. Kung kinakailangan ng medical support, no, at kailangan magpa-check up, huwag matakot.
Kasi ito naman ang ibibigay naman sa iyo, for example, ay para pakalmahin ka lang muna, no? Para lang hindi ka nagkakaroon ng anxiety. Kasi may mga tao na hindi na nakakatulog dahil lang sa problema nila sa pera, problema nila sa pamilya. At higit sa lahat, iprioridad ang needs sa wants. Pagpa-prioritize ng sweldo nila sa pangangailangan nila over yung wants at needs nila, hindi sumasapat. Kaya nagkukulang yung pera nila kasi inuuna nila yung mga bagay na hindi naman nila tunay na kailangan. Pero alam nyo ba mga kapuso, may tinatawag din daw na good stress o yung stress na may magandang dulot sa ating kalusugan? Ito yung eustress. Ito yung mga stress na mahirap, very nag-i-increase ang anxiety mo, pero may magandang kahihinatnan in the end. Ikaw ay nai-stress kasi malapit na, for example, yung thesis defense mo. Ito ay magbibigay sa iyo ng stress, pero after nito, may reward kang makukuha. Kaya payo ng eksperto, sa gitna ng dami ng problema, hanapin pa rin ang eustress mo o yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Samantala, ang single mom naman na si Jane, humuhugot na lamang daw ng lakas sa kanyang mga anak. Minsan iniiyak ko na lang. Ang kagandahan nandun kasi yung mga anak ko sumusuporta sa akin. Kaya natin ito. Pero syempre, love yourself at pahalagahan ang sariling kalusugan. Hindi pwedeng ibaliwala, sir. Nag-iingat ako kasi alam mo kung may mangyari sa akin. Maliit pa masyado yung mga anak ko. So ano na lang mangyayari kung ako pa yung magkaroon ng problema. Kaya pag nakakaramdam na ako ng hindi maganda doon sa pagtitinda ko, automatic sinasabi ko sa anak ko na uuwi na muna ako. Mag-iingat din ako kahit papaano para sa mga bata. Mga kapuso, sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin at bumibigat na mga gastusin, hinay-hinay lang. Gaano man kabigat ang pagkayod sa buhay, huwag kalimutang magpahinga, mag-relax, at higit sa lahat, unahin ang kalusugan. Dahil ang buhay ng isang tao, walang katumbas na presyo. Ito na ang ating question. Number 4, last but not the least, of course. Ano raw kaya, Dr. Jean, ang problema sa balat ng dalawa niyang anak na sobra ang pangangati at halos di na nga raw makatulog? Nakita ko yung mga pictures ng iyong anak, no? So mukhang ito yung tinatawag na scabies or galis-aso, no? Bakit ko nasabi yan, no? Kasi yung mga lesions na yan or yung mga butlig-butlig, commonly nakikita yung mga galis-aso, mga in between the toes, no? Sa mga daliri. And kasi pareho silang meron, dalawang anak mo meron, no? Kung ito yung mga dyshidrotic eczema lang na tinatawag, which are also common sa sides ng mga daliri, no? Hindi dapat sila pareho, no? Ngayon, tatanungin kita, yung sa pamilya mo ba, bukod dun sa dalawang anak mo, ikaw rin ba ay nangangati, no? Ang pangangati mo ba ay mas madalas sa gabi, no? At gaano na ba ito katagal, no? Kumbaga, nagkahawa-hawaan ba kayo? Kasi kung nakakahawa ito, mukhang ito talaga yung tinatawag na scabies, no? So, dapat sabay-sabay kayo lahat magpapahid. Wala dapat maiiwan, no? Kasi pag hindi kayo nagpahid sabay-sabay, pwedeng gumaling na yung isa meron pa. Pero bago ka magpahid ng mga anti-scabicidal ointments or lotions, kagaya ng mga sulfur, kung ano na ba yan, always remember na ito'y highly irritating. So, dapat makasigurado tayo na scabies ang kondisyon ng iyong anak. Kung magpahid ka niyan, lalong mai-irritate lang yan. Magkakaroon ka pa ng secondary irritant contact dermatitis. That's why I always tell this, it's very important to go in person to your dermatologist. No? Pag nakita natin yung picture na yan, pwedeng maiba na ang diagnosis ko kapag nakita ko yung iyong buong katawan at na-interview kita kung ano ba talaga ang nangyari at bakit nagkaroon ng mga ganyang lesions. So go to your board-certified dermatologist para mas mabigyan ng solusyon yung iyong problema. Thank you so very much, Dr. Jean, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapuso. Ipadala nyo lamang po ang inyong mga questions sa aming Facebook page. At who knows, next week baka question nyo na ang aming mabasa. Tay, kaya yan, Tay, ha? Nagulantang ang mga pasahero ng bus na ito na biyaheng papoblasyon Tacurong City sa probinsya ng Cotabato nang ang isa sa mga pasahero nito ay bigla na lamang
nanigas. Nung inatake na po si tatay, bigla po siyang nanigas at sumigaw. Isa sa mga sumaklolo ang kapwa pasahero at teacher na si Verna Lynn. Wala kasing kasama ang lalaki, kaya ang mga kapwa niya pasahero, isa-isa nang umaalalay. Nagsabi na po ako sa mga kasamahan ko na kung maaari ay dalahin na si tatay sa health center. Pero yun nga po, nasa barangay San Felipe pa lang po kami nung pagkakataong iyon. So yung health center po namin medyo malayo pa. Nang mga oras daw na iyon, nanghihina at nawala na ng malay ang lalaki. Ang hinala nila na heat stroke si tatay. Kaya naman ang driver, idiniretso na ang bus sa pinakamalapit na ospital. Buti na lang po merong isang pasahero na nakaisip na kung dadalhin po namin si tatay sa health center, panigurado po ibabalik din po si tatay at dadalhin po si tatay sa hospital. Habang papunta sa pinakamalapit na paggamutan, ang ibang pasahero sa bus, tulong-tulong para siya ay maisalba. Habang si Verna Lynn nanawagan sa social media para sa pamilya ng lalaki. Kung sino po ang nakakakilala kay tatay, please, pakiabot po sa kanyang family na inatake po. Nung napakiusapan na po namin yung bus driver na idala sa pinakamalapit na ospital kung saan nangyari ang insidente, agad-agad po akong bumaba sa bus at pumunta na po ako sa loob na hospital at sinabi ko po dun sa guard na emergency at agad naman po nilang inaksyonan at kumuha po sila ng spine board para kunin po si tatay sa loob ng bus. Sa bus po, pauwi po siya ng ako. Laking pasasalamat ni Verna Lynn nang dumating ang pamilya ng pasyente. Ayon sa narinig mula sa doktor, posible raw dahil sa matinding init ang naranasan ni tatay. Nakahinga naman siya ng maluwag nang malamang ligtas na ito. Nung ibinababa pa lang po si tatay sa loob ng bus at nakita ko pong yung kamay niya medyo gumagalaw na. Talagang parang nabunutan po ako ng tinik at nagpasalamat po ako sa loob-loob ko sa Panginoon. Tumangging magpa-interview ang pamilya ng pasyente, pero ang video na nakuha ni Verna Lynn ipinakita namin sa isang general medicine doctor. Given dun sa video na napanood ko, yung mga sintomas o yung mga presentasyon, clinical presentation na meron yung si tatay, possible talaga na heat stroke din yung cause. Maaari na meron na siyang karamdaman dati, tapos naging predisposing factor na lang yung init para mag-cause to ng stroke. Ang heat stroke ay isang kondisyon kung saan tumataas ang temperatura ng katawan na lumalagpas sa 40 degrees Celsius at maaring makuha sa exposure sa mga lugar na matindi ang init. Ang nangyayari, nagkakaroon ng vasoconstriction o yung paninikip ng mga blood vessels sa katawan natin. Ito raw ang nagiging sanhi kung bakit ang mga nahi-heat stroke nakakaramdam ng pananakit ng ulo at muscle cramping. In a long exposure to heat, ang pinakauna muna mangyayari, aggravating factor, is dehydration. Maaari na dehydrated pala si tatay, which is yun yung naging aggravating factor para mag-cause ng heat-related illness such as heat stroke. Bukod pa rito, isa sa sintomas ng heat stroke na kailangang bantayan ay ang pagbilis ng heart rate at paghinga ng pasyente. Worst case scenario is nagde-degrade yung mental sensorium ng pasyente. Ibig sabihin, hindi na siya nakakaintindi. Paalala naman ng eksperto, walang pinipiling edad ang heat stroke. Tulad na lamang ng viral post na ito kung saan isang 6-month-old baby ang binawian ng buhay dahil sa heat stroke. Yung heat stroke, prone siya to the extreme of ages. When I said extreme of ages, yung mga matatanda, kasi sa mga bata, mas prone sila sa dehydration dahil sa mas kokonti yung fluid intake nila. Kaya naman, mahalagang alam natin ang dapat gawin para makaiwas sa sakit ngayong summer season. Kaya mga kapuso, anong ginagawa nyo ngayong hataw ang tag-init? Para alamin yan, kasama natin ang ating nurse ng bayan, si Nurse Abby, on duty for Pinoy MD. Op mga kapuso! Wala tayo sa beach ha! Hindi tayo magsiswimming dahil ngayon nandito tayo sa Quezon City! At dahil sobrang todo ng init ngayon, ang mission natin ay umiwas sa heat stroke. Kaya ngayon, aalamin natin ang perfect way pampacool down ng mga kababayan natin ngayong humihirit ang tag-init. Pansin ko nandito kayo sa lilim, no? Buti na maraming puno dito sa silong. Bakit dito kayo tumatambay?
ito, nasa lilim lang, nagpapalipas ng init, papahinga lang kahit paano para... Ano ang mga ginagawa natin para maibsan ng init ng panahon? Ito, tubig. Ay, ayan, very good. Tubig lang ng tubig. Tama, tama. Nakakailang litro ka ng tubig sa isang araw? Nakaka 2 litro. Hello po, sir. Maaari ka bang maistorba ng very slight? Tatanungin ko lang, anong ginagawa natin para maibsan ng init? Ito, tulad dito, pamaypay. Lagi ako nagdadala pamaypay para kahit anong paano mawala yung init. Kuya! Okay lang bang maistorbo ka ngayon? Pwede ba naming matanong anong ginagawa mo para maibsan ng init ng panahon ngayon? Kayanin ko lang kahit mainit, basta kailangan baon ng tubig. Gantong kalaki ang binabaon mo, kuya? Kung mapapansin niyo, sobrang laki ng tubig ni sir and very, very good to, lalo na sobrang init ang panahon ngayon, guys. And mapapansin niyo, meron siyang parang medyo balabal ba? Parang cloth, pang-protect din ng skin natin. Mga kapuso, nakuha na natin ang pulso ng madla kung paano maiibsan ng init na dala ng summer season. Pero ang tanong, ano kaya ang magagawa mo upang makatulong kung makakita ka ng taong na heat stroke? Alamin natin mula kay Doc Jessa. First of all is to call for help, no? Yun yung pinakaunang kailangan gawin. Meron at merong isa na magtatawag ng tulong para maidala sa nearest hospital or medical center. Pangalawa, kailangan natin siyang ilagay sa mas malamig na lugar. Pangatlo, titignan mo kung responsive pa siya, nakakalunok pa ba siya, nakakakilala pa ba siya, nagagalaw niya pa ba yung kamay niya. Kung nakakausap ang pasyente, painumin ito ng tubig para ma-replenish at mapalitan ang fluid loss ng katawan. Next na gagawin ninyo is yung alisin yung clothing, no? Lastly is yung pupunasan siya ng cold water para mapababa natin yung temperatura ng katawan. Pero kung mawawala naman ang malay at bumaba ang blood pressure ng pasyente, heto ang say ni Doc Jessa. Pwede rin natin gawin na itaas yung legs niya kasi nga kapag ka merong dehydration, most likely nagkakaroon na ng hypotension, ang tulong na magagawa ng pag-elevate ng legs is mapapataas natin yung blood pressure ng pasyente. So mga kapuso, alam nyo na ha, mainam na may alam tayo para always ready tayo kung sakaling may mangailangan ng tulong. At para naman makaiwas sa heat stroke, ito ang mga tips ni Doc Jessa. First, restrict physical activities, no? Ibig kong sabihin doon, kung may mga bagay tayong gustong gawin, kung pwede natin siyang gawin on a later day. Example, balak mong mag-exercise, why not do it ng mga 6 to 7 p.m. kung saan mas hindi na mainit. Pangalawa, drink lots of fluid, especially water, 2 to 2.5 liters of water a day. Kung wala naman daw importanteng gagawin sa labas, mas makabubuting manatili na lamang sa loob ng inyong mga tahanan. One of the articles that I have read, nakakatulong yung pagsusuot ng mga breathable clothing o yung mga light-colored clothing like yung mga cotton, anything that is pastel, not dark-colored clothing. Maaari siyang makatulong, no, para sa pagpapababa ng init sa katawan. Samantala, magandang balita dahil sa huling update, nasa maayos na kalagayan na raw ang lalaki sa viral video. Masaya naman si Vernalyn na nakatulong sa matanda sa oras ng peligro. Kasi ang pagtulong po sa kapwa ay hindi lang kung tayo ay mayaman or may pera. Maaari din po tayong tumulong sa ating kapwa sa pamamagitan po ng pagmamalasakit natin sa kanila sa oras po ng pangangailangan. Ngayong summer season, beat the heat, hindi lamang sa pagpapalamig, kundi para siguraduhing ligtas tayo sa mga sakit ngayong tag-init. Mga kapuso, basta serbisyong pangkalusugan, we got you! Dahil dito sa Pinoy MD, laging una ang inyong kalusugan. Muli, ako po si Nurse Abby, always on duty for Pinoy MD. Samantala, nakaisang oras na naman tayo mga kapuso ng masaya and of course, makabuluhang kwentuhang pangkalusugan. Sana po na-inspire namin kayo to be fit and healthy. At tandaan, unahin po ang ating kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.